May secret plan dati si Walt Disney na magtayo ng Disneyland sa Pilipinas, pero nung nakita niya ang presyo ng kuryente, naku po, ang sabi niya, let it go. Kaya naman ngayon, aalamin natin ang katotohanan kung bakit ayaw tayong dalawin ni Mickey Mouse. Tito John's TV. Unang-una, kilalanin muna natin si Disneyland, isa tong theme park empire na sinimulan ni Walt Disney noong 1995 sa California. At mula noon, ayun, pumatok sa buong mundo. Meron sa USA, meron sa Paris, sa Tokyo, sa Hong Kong at sa Shanghai, China. Pero teka, napansin mo? Lahat yan nasa mga bansang may sobrang developed na ekonomiya. Yung tipong kahit tumaas ang ticket price, sold out pa rin. Para makapagpatayo ng Disneyland, hindi sapat ang basta may lupa, go na. Hindi yan parang perya sa barangay fiesta. Ang presyo nasa billions. Bukod pa dyan, ang Pilipinas ay may mataas na buwis para sa mga foreign investors. Gaya na lang ng Hong Kong Disneyland, umabot ng $5.5 billion. At hanggang ngayon, kahit ganun kalaki, minsan lugi pa. Sa atin, kahit Enchanted Kingdom nga, pinaghirapan pa ng dekada. Isa pa ang klima ng Pilipinas, medyo kontra sa magic ni Mickey. Isipin mo, magpapalit si Elsa, tapos biglang umulan ng malakas. Yung tanong na do you want to build a snowman? Baha ang sagot. Sa Southeast Asia, madalas ang bagyo, sobrang init at unpredictable weather. Ang Disneyland, gusto nila perfect guest experience. Hindi basang bisita na amoy ulan. Eto pa, kung magtatayo man ng Disneyland sa Pilipinas, saan naman? Metro Manila, wala ng space, traffic pa. Kung sa Bulacan, traffic din, binabaha pa, baka maging ghost project lang. Kung sakali mang malaking bakanteng lote na lang ang problema, nandyan ang Pampanga, Cavite, Laguna at Batangas na malapit sa Maynila. At syempre ang Cebu na isa sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas na may malaking bilang ng mga turista at mayroon ding malaking international airport. At syempre kailangan ng matatag na kuryente at transportation system. Alam nyo naman kapag nag-run out sa Space Mountain, hindi na space travel, dark ride na literal. Kahit gusto natin ng Disneyland, ang tanong, kaya ba ng karaniwang Pinoy ang entrance fee? Siyempre kung gagala dyan, dapat kasama ang pamilya. Sa Hong Kong Disneyland, nasa 3,000 to 4,400 pesos per person ang ticket. Marami man tayong populasyon, hindi naman ganun karami ang may kakayahan na maka-afford niyan. At tandaan, business Disney. Gusto nila siguradong balik kapital. So pipili sila ng bansa na may stable economy, high tourism volume at consistent disposable income. Kahit ang Singapore na napaka-rich, wala rin silang Disneyland. Bakit? Simple. Maliit ang land area, mahal ang lupa, at may Universal Studios na. Competition alert. Sa Thailand naman, ang tourist spot nila ay temples, beaches at chika babes, may lawit man o wala. Sa Malaysia, may Legoland, pero Disneyland level wala rin. So technically, sa buong Southeast Asia, ang pinakamalapit mo lang ng Disneyland ay sa Hong Kong o Tokyo. Pareho pa silang Asia, pero first world. Ngayon, ito ang ₱1,000,000 question. May pag-asa bang magkaroon ng Disneyland sa Pilipinas? Hindi imposible, pero malabong magkaroon agad. Ayon sa ilang business reports, nagkaroon na raw ng exploratory talks noon between Disney at ilang developers ng Asia. Pero sa Pilipinas, wala pang official deal. Ang Disney kasi gusto nila ng regional hub na may strong infrastructure. Kung magkaroon man, malamang joint venture, parang Hong Kong style, Disney plus local government partnership. At ang isa pang maaaring maging hadlang sa pagtatayo ng Disneyland sa Pilipinas ay ang mga issue sa corruption, regulasyon at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Pero kung sakali man dumating ang araw na magkaroon kahit sa panaginip lang muna,
Imagine mo may Disneyland Manila, the happiest place in the tropics. May mga bagong rides tulad ng Jeepney of the Caribbean, Space Mountain pero may traffic, at syempre ang It's a Small World pero lahat nagtitiktok at araw-araw laman ng reels. So yun, kahit wala tayong Disneyland, meron naman tayong Enchanted Kingdom, Star City at yung classic na perya sa Barangay Fiesta. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe hanggang sa muli.